Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga maiinit na kaganapan sa mundo ng politika. VP Sara nagsalita na patungkol sa kinuha ni PBM na PhilHealth Fund na hindi pa niya na ibabalik kahit may utos na ang Korte Suprema na ibalik na. At ang viral ngayon na Bukana Bridge may binulgar ang VP Sara. Isa lamang yan ang ating mga pag-uusapan. Tapusin ang video para malaman ang iba pa. Panoorin natin. Let's go! Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon nito ha. Bongbong Marcos, makinig ka dito mga kareaksyon. Sumagot na nga itong si Vice President Sara Duterte patungkol dito sa Bukana Bridge. Naku po mga kareaksyon. Kaya ito po dire-diretso na po ito. Itong si Bongbong Marcos, mapapahiya ito eh. Kung saan nang galing ang pera, kung sinong nakipag-communicate sa China, kung paano po na sa katuparan itong Bukana Bridge. Bongbong Marcos, manood ka dito. Huwag kang ganyan-ganyan ha. Huwag kang sinungaling. Huwag kang mangaagaw ng project. Wala ka namang alam eh. How are you today, ma'am? I'm okay. How's our visit today with the former president? Yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, 60 billion of it. And it was decided that it should be returned Ako po. to PhilHealth. And then we talked about the inauguration of or the inauguration on Sabato. Inspection. Opening of the Davao Bukana Bridge. Nako po. Ay, ito na. VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter Yun. of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge and you made mention that you're Teka lang ha. I-interrupt ko lang si VP Sara Duterte regarding Bukana Bridge. Namang problema ngayon si Bongbong Marcos tsaka itong si Ralph Recto. Inuutusan kita, Ralph Recto, ibalik mo yung PhilHealth. Ayaw mo magpautos sa taong bayan, umuwi ka doon sa inyo. Utusan ka, pinapasahod ka namin. Oy, Ralph Recto, balik mo yung pera ng PhilHealth. Ayaw mo? Ayaw daw eh. Wala. Nasa flood control. Inanod na. Dinala sa flood control yung pera ng PhilHealth. Well, the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa.
VP Inday, earlier we talked about Ito na. the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the Yes. situation with the former president. Ano po yung decision ni Yes. former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China No? dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor na may coastal road, may budget ang coastal road pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today the determination Hoy, Bongbong Marcos, nakakaya po si Bongbong Marcos, no, mga kareaksyon. wala pala siyang kinalaman dyan sa Bukana Bridge na yan. Ang Pangulong Duterte pala, naghanap ng pera, 1.5 billion. Tapos sinaangkin ni Bongbong Marcos, nakakaya ka. Wala ka na ba talagang hiya? Makapal na ba talagang pagmumukha mo, Bongbong Marcos? Grabe ka, Bongbong Marcos. Sagad-sagad na sa buto yung kakapalan ng mukha mo, kakapalan ng buto mo, kakapalan ng... Hindi namin alam kung saan planeta ka nang galing, Bongbong Marcos. Wala ka naman palang kinalaman dyan sa Bukana Bridge, sinaangkin mo. Ayan, tuloy, nahuli ka. Ang Pangulong Duterte pala naganap ng pondo. Namumroblema pala si BP Sara. Tapos naganap ng pondo si ang Pangulong Duterte. Nakahanap siya sa China. Ikaw naman, ngayon, inaangkin mo. Wala ka naman palang kinalaman dyan. Putang inang yan. Mga kareaksyon, nakakatawa po itong presidenteng bangag. Hoy, kalabitin nyo yung presidente ninyo. Baka hindi niya alam ang ginagawa niya. Sa kanya daw yung Bukana Bridge. Walang yaka, Bongbong Marcos. Hoy, Bongbong Marcos, umuwi ka na daw, sabi ni Amy Marcos. Walang yaka, kapal ng pagmumukha mo, Bongbong. Dinambong nyo ng dinambong ang pera ng tao bayan. Ngayon, wala kayong mapagawang project. Nangaangkin pa kayo. Magnanakaw na, nagnanakaw pa.
of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or Wala akong, hindi ko alam, no, kung nasubmit na ba yung medical records. Ang pinaka, siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relay to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question bang iba? Ma'am, pwede, may mga Habang pinapanood ko po si VP, kinikilig ako eh. Kinikilig ako at na-excite ako na kapag siya na ang presidente, maaayos na ang ating bayan. Maaayos na ang ating bayan. Kinikilig ako eh, yung talagang nararamdaman ko na may pag-asa pa tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bayan, bilang isang bansa, bilang isang lahi. Meron tayong pag-asa kay VP Sara Duterte, kaya kailangan ingatan, ipaglaban at patuloy na suportahan. Sa social media man yan, sa kapitbahay man yan, sa mga kakilala mo, ipaliwanag mo na kailangan si VP Sara ng ating bansa. Hindi kailangan ng mga bangag, magnanakaw, mga balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion Congratulations, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan, no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin. At kahit man na bumaba or tumaas yan, na pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipagdialogo sa inyo para daw po sa ikaunlad ng Pilipinas. Ora to. Okay. May iba pa bang question, guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinagong ng pork barricade? Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no. At hindi ko pa na-review
yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yon. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you, ma'am. VP, just one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no? So, lalabas namin yan sa Monday. Tinatapos lang namin ngayon. Meron lang ako mga edits and amendments doon. So, para may balita ka naman sa Monday, ang dami mo ng balita. Thank you, VP Kaya Inday. ilabas lahat yan. VP, are you okay for a photo op? Yeah. Individual na lang. Individual. Para mabilis. Sige, dito tayo mag-start, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Few moments later. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao, and this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao. Itong putain na to, tingnan mo. Kala ko ba pumunta ka lang dyan, mag-inspection ka dyan sa Bukana Bridge? Yung pala pangungunahan mo na yung pag-epal dyan. Nakita nyo kung gaano kasinungaling? Kabudol, yung hayop na Judic na presidente ng Pilipinas. Hello? As if naman may ambag ka dyan. Kung makasalita ka namang this is one of the major legacy project. Ano naman yung ambag mo dyan? I mean, come on. Parang ang pagkakaalala ko dyan, no? Nagpunta si PRRD sa China. Minit niya si Xi Jinping. Diba? Tapos kasama niya si Sara. Parang doon lahat nag-start yan. Hanggang sa yan na nga, napagkasunduan na regalo yan ng China eh. Regalo yan ng China. Okay? Sa Davao yan. Dahil yan yung siguro natuwa, nagustuhan ng presidente ng China, yung foreign policy ni President Duterte, kaya ganun, merong tulungan na naganap. Kasi sa pagkakaalala ko nga, di ba, panay banat mo sa China. Gusto mo nga makipaggera sa China, kahit na wala ka namang bala. Naalala mo yung nag-rescue sa Cebu ba yun? Yung helicopter, puta. Ano nangyari? Sumabog pa. I mean, sorry, wala ko ibang ibig sabihin yun, ha? What I'm trying to say here is, ang yabang-yabang mo makapaggera sa China. Naalala nyo si Browner, yung nagbigay pa siya ng statement na kung magkakaroon ng gulo sa Taiwan, putang ina, makikisali pa tayo, pinaghahanda mo ang mga sundalo. Dahil sasabak tayo sa gera sa Taiwan, wala naman tayong kinalaman dun. Tapos ngayon, itong magandang project, okay? Itong magandang Bukana Bridge na i-donate ng China sa Davao. Nandiyan ka, nangunguna ka pang magpa-picture-picture, nauna ka pang magpa-interview. Hindi ka nahiya. Ganyan yan. Ang mga Judic talaga makakapal ang mga muka. Anong ambag mo dyan? Hindi naman yan budget na mula sa gobyerno. 2018 nag-start yan. Yung pinag-usapan yan 2018.
maring hindi nagawa agad. Kasi syempre, meron plano yan. It will take time. Kailangan planuhin mabuti yan, plus the budget, kung kailan i-implement, etc. blah, blah, blah. But it was all started 2018 during PRRD's term. Tapos mayor pa nun si Sara. Nakita mo naman, meron namang ebidensya. May evidence ba? Evidence. Si Sara ang nag-announce niya sa kagandahang loob ng bansang China, nagregalo, donation, gift, okay. Wala kang kinalaman dyan, bangag. Kita mo yung pagiging addict nitong nakakagigil talaga ito eh. Wala kang kahiyahiya sa katawan. Sa bagay, ba expectin natin sa mga nagdudurog? Pati utak niyan durog. Ano kasama sa ano? Sa for major legacy ng administration mo? Ano nga ba yung mga ibang napatayo mo pa? Ano bang legacy meron ka bukod sa pagnanakaw? Bukod sa pagiging addictus benedictus mo? Ayuda, yan ang hilig niya, ayuda, di ba? Ano nagawa mo para sa Pilipinas? Di ba? Wala kang ano no? Wala ka kasing proyekto, kaya nang aangkin ka na lang ng project na may project. Tapos yung build, naging build more. Wow! Wala kang kahirap-hirap, hindi ka man lang pinagpawisan. Tapos, ayun na yan. Tandaan mo, BBM, kahit na anong gawin mo, angkinin mo man lahat, okay, ng proyektong ginawa ni PRRD, nakatatak sa puso at isipan ng mga Pilipino, na isa kang adik at sinungaling na mambubudol na presidente na inutil walang silbi. Tandaan mo yan, hindi ka mahal ng mga Pilipino. Okay? Hindi ka namin mahal. Kaya again, please message little brave hearts kung gusto nyong mag-donate sa kanilang Christmas party. Yun namang mga ano dyan, yung mga agaw tulay gang. Paka-helicopter pa kayo. Agaw tulay gang. Nandun ang friend ko. Nung nandun si BBM sa Davao, nandun yung friend ko. Taka sila, bakit? Sarado ang coastal road. Ay, nako. Ito ngalan sa bridge. Bukalan Bridge na si Mayor Sara Duterte di ay ang nag-start na. Tapos ano yun? Aid, grant from the Chinese government? Sabi ni Kong Kobe, wala na daw siyang legacy project kasi lahat inappropriate na sa flood control. So yun ang legacy niya. Meron ka naman palang legacy, flood control. Tsaka yung 20 bigas. Ayop talaga itong mga agaw tulay gang. Bandon din si Sando. Paano pala yung decision ng Supreme Court? Nag-helicopter pa sila. Takot sila sa mga tao. Paano yung decision pala ng Supreme Court? Ay, ulit. Oo. May mananagot. Ay, unanimous ha? Yay! May mananagot. Dapat may managot yan. Malversation yan. Yung nga sinasabi ni Retired Justice Tony Carpio. At Secretary Ralph Recto may be liable for malversation. Di ba? Sinabi ko na yan. May mga kinukuha nila mga pondo dyan. PhilHealth. Alam mo? May iba pa eh. May PDIC. Sabi ko. Kinukuha nila yung mga reserve fund dyan. Pinopondo nila sa infrastructure. Kasi doon may kickback. That's against the law. Kasi may batas yung PhilHealth eh. Yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, may batas din yan. Ay kinuha nila magkano? Ang ilang billion ba yun? Di yung mga bangkong magbabankrupt o magsasara o ano, walang
pangbayad ng PDIC sa mga depositor. Yung deposit natin ngayon ay insured sa PDIC hanggang 100 million. Ay, 100 million? 1 million, sorry. Dati pala 500,000. Yan. Bawal din yan. Kinuha nila yung PDIC na reserve fund. Grabe. Ito lang si BBM ang presidente na gumagawa nito. Yan lang siya. Ever since President Cory Aquino, siya lang gumagawa ng ganyan. Yung kinukuha niya yung mga reserve funds or mga basta tingin niya, anong ibig niya sabihin? Milking cow niya yung mga government corporations na kumikita. But these are the government corporations that protect the people. PhilHealth is insurance, especially sa mga pobre. Sobrang lala ng sitwasyon. Si Lito Lapid nag-opinion na. Oo. Talaga? Ang chairman ng Silent Committee. Tingnan yung lolo nyo si Lito Lapid, nagkomentaryo na. Hindi ko lang marinig. Ewan ko kung lumabas sa baba niya. Ibig sabihin, may iniisip na siyang Malala na. malala na to. Napasalita niya. Kasi, 20 years din nagsasalita. oo, nagising na siya. Puto Bongbong, paborito niya. Bongbong. Ika, puto bongbong. Puta Bong. May puta bongbong ako. Etong Noche Buena ko puta bongbong. Matay ako dito sa gobyernong ito. Pipilitin ka pa pagkasyahin mo yung 500 sa Noche Buena ng mga pamilya mo, 4 kayo. Tingin talaga nila sa pobreng Pilipino, dayok-dok na talaga. Sakdula na pa insulto nyo Tapos tawa-tawa pa si Auntie Claire. Tawa-tawa, nakakamasar ka na ha. Tawa-tawa ka pa dyan, sa bulutang kita dyan Nainis. Yan, ganyan ang mga attitude nyo dyan sa agaw tulay gang. Kaya mga tao galit na. Tapos sabihin mo pa Auntie Claire, na tulungan naman natin si Puta Bongbong. Kung saan tutulungan? May share ka ba sa nakaw? Wala naman ako share dyan tutulungan. Ngayon ka lang makakita ng presidente na humingi na siya ng tulong kasi fake news daw yung atake sa kanya. Fake news ba yan? Paano yan ang fake news? Talagang ang ghost projects ng flood control ay talagang ghost. Alam mo, kung si Sandro, gusto yan magsenador. Hindi ko alam kung Paedad niya? ilang taon na ba yan sa 2028. Kaya, total, makukulong ka rin lang man naman kung tutuhanin ni Remulla. Kung malay mo, enlightenment si Boying Remulla at magsabi na, bago ako madedo, I want to do something good for the people. Malay, pakulong niya yung blood. Yung kapatid niya na, alam mo, bida. Ba, Ganun pa, si Jean Vic. Jean talaga daw ang pangalan Jean Vic. Bagay sa kanya yung leather skirt. Bongga. Sino ba yung gumawa ng leather skirt niya? Bagay sa kanya.
Ayaw pa. Ayaw na ng mga tao. Yung papa pala nila, natalo ni... Kahit ano pang vote buying nyo, tatanggapin na lang mga taong pera nyo. Natalo ni PD Barzaga. Papa ba nila o sila mismo? Ayaw na. Bakit sila? Si PD Barsaga, kasama kami ng mayor. 1988. Sabay niyo si Digong nun, Vice Mayor, di ba? Hindi, mayor din si Digong. Saka si Chani Osmeña. Si Jessie. First term niya, no? Yung OIC mayor, ako, si Digong, OIC vice mayor ng Davao. Dapat yung mama niya, Mrs. Soling Duterte, na talagang, pori. Pero since matanda na siya, sabi niya, bigay na daw kay Digong. Turned out, okay naman siya as mayor. Wala naman ang track record niya as mayor doon. Kasi gulo-gulo yan ng Davao noon. PA, mga smuggler, at na. Kasama din namin noon si Anacleto Badoy na naging Kusek yata dyan sa National Historical Institute. Well, he's passed away now. So, ilan na lang kami yung naiwan. Parang andyan pa si Mirasol nung La Carlota. Mirasol. Sabay din niya nag-mayor. So, ilan lang yun? Less than 10 are still alive. Kasi, siyempre, bata pa ako noon. 27 lang ako na mayor. Eh, sila, adult na sila. So, mga baril kayo na, no? Grenada. Dami. Gulo nun. We took over, gulo. Dami NPA sa Negros. Highest na insurgency yata, Negros eh. Tapos meron pang mga planters, sugar planters na may private army. Because of Negros famine. Oo, kaya naka-recruit ng mabuti yung NPA doon. Kasi di ba nagutom mga tao. Dahil nga ang mga planters nag-stop farming na. Kasi si Marcos at si Benedicto kinontrol nila ang marketing ng sugar. So yung presyo Silang may binibili nila sa farmer, sa planters ng mura. Iba ang benta nila sa world market. So hindi na lang magtatanim ng planter kasi lugi. Sino ngayon papakain sa mga workers? Kasi may famous picture yung sa famine, yung sobrang bulot-balat na bata. Yung Joel Abong. Kaya pinuntahan ng UNICEF ang Negros. Grabe. Ano doon? Pero nung time mo, sobrang gulo. Oo. Parang araw-araw pupunta akong gera. Anong sabi ng nanay mo? Nabasa ko yun sa news eh. Nanay mo may granada rin daw. Binigyan ko siya ng granada kasi ang daming kalaban sa labas. Hindi ko alam kung ilan. Wala naman CCTV noon eh. Wala rin cellphone, radyo-radyo lang. Hindi ko alam. Ilan lang kami sa loob ng office ko. Basta pinablock ko lang yung hallway exit doon na pababa doon sa mga courts. May exit doon eh. Tapos dito sa front naman yung stairs. Ilan lang kami doon. Hindi ako sure. Yung nanay ko, anong gagawin ko? Diba? Bigyan ko siyang granada. Nanay ko, Elvira Guanzon, Elvira Villena Guanzon, may dugong Batanggen niya. Tapang din nun eh.
Pero you changed, di ba? From third class to first class. Oo, pagdating ko doon walang pera. As usual, yung kinukurakot, hindi nga makasweldo eh. Paano, wala pang infrastructure, nakuha na nila yung SOP nila. Kalokohan. Pati yung supplies, school supplies, bond paper, ghost lahat. Ghost paper. Na-mention mo yung Batangas. Buti na lang, ano ko, siyempre, nag-UP ako, economics. May konting alam ako sa accounting. Siyempre, alam ko yung sources of funds. Nagpatulong din ako sa isang retired auditor na elder ng Mormons dun sa amin, na best friend ng parents ko. Kaya, madali ako natuto. Umalis ako, first class city ang Cadiz, ha. Surplus pa. Nabanggit mo yung Batangas. Nag-viral kasi yung nag-picture si Guardiola at si Kong Lugiste. Ang pangit pala ni Guardiola pag naasar siya, no? Lalo siyang pumangit. Ang tanda-tanda na niya, nagalit pa sa kay Lian, he stormed up there like a spoiled brat. Ayaw niya pa selfie. Kasi nagagalit siya, sabi niya binibait daw siya, kaya dapat din daw i-refer niya sa ethics committee, no? Bakla! Parang ang bata! Inaway ka, sumbong ka dun sa speaker, binibait niya ako, speaker, dapat may ethics, masuspended itong Lian Pibiste na ito. Bakla! Tanda-tanda nyo na dyan. Isip, ano pa rin kayo? Kasi, maninipis ang mga balat nyo sibuyas. Kasi nga, sinisigawan na kayo ng mga tao, magnanakaw. Magnanakaw. Yung suspension ni... Anong gagawin nyo dyan? Anong gagawin nyo sa tao? Yung suspension ni Kiko. Grabe. Ginawa nila kay Kiko. First time yun, di ba? Ganyan. First time na ginamit ang majority to control, to suppress a fellow congressman, to suppress freedom of speech. Can you imagine? Gawin nila yan sa member of the house. May binoto yan ng mga tao sa Cavite. Tapos diniprive nyo sila ng representante sa 2 buwan. May plano pa iba dyan pa-expel siya. Hindi ba naman mga tanga kayo? Di lalong nagalit ka sa inyo. Ito ngayon, calling the attention of Speaker Boji D. Huwag kayong Balat sibuyas. kayong balat sibuyas dyan, Speaker. Tsaka, kabait mong tao, Kaya kanila inaano dyan Speaker, we have to expel him. I think the Speaker said, no, you cannot expel him. Yeah, suspend na lang. Pero Speaker, dapat di ka pumayag. Kasi President yan meron na sila ngayong yung someday, gawin nila yan uli. Sabi na, there's a President, in the case of Congressman Kiko Barzaga. Gagawa nila sa kapwa nila Congressman yan. Kasi stifle nila ang freedom of speech. Dahil sinabi ni Kiko na magnanakaw si Baby M. Magnanakaw naman talaga kayo dyan, So, wala ba karapatan kami magsabing mga magnanakaw? Di ba karapatan namin yan? Kayong hinalal. Sabi nyo, hinalal kayo never mind your vote buying there. Granting na, sige na nga. Pagbigyan ko na kayo dyan sa, sige, hinalal nga kayo. Vote buying kayo. Saan nyo kinuha yun? Sa flood control kickback nyo. Sa infrastructure nyo. May AX dahil kay Speaker. Nanahimik na. May TAEX gawa ni Speaker. Nanahimik na. May bagyo gawa ni Speaker. Maybe kayo, you forgot that there is a God. There is God. God. Talagang nature and God gave us, battery power ko 5%. Gave us, sent a flood. Sent a flood to cleanse. Di na-booking kayo lahat dyan. Na-booking kayo dyan.